Labanan sa pagitan ng Amerika at ng China ay lumalala. Ang labanang ito ay hindi man sa pamamagitan ng nuclear bombs, hindi rin sa pamamagitan ng mga missiles, drones at rockets. Pero ang katumbas nito ay parang ganun din sapagkat kapag hindi maagapan, buong China makakaranas ng matinding kagutuman. Dahil sa pamamagitan nito, maraming mga proyekto ang China ang tuluyang mawawala, maging ang kanilang defense system, magiging ang kontrol nito sa kalakalan buong mundo ay magiging apektado hanggang sa ito ay lumubog na ng tuluyan. Sapagkat kanina lamang mga kaibigan ay muling naghiganti si President Donald Trump at ginawang 245% ang itinaas na tariff nito laban sa China. Ano ang magiging epekto nito hindi lang sa China kundi maging sa mga Pilipino? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe, sabay like na rin. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta na kayong lahat? Ngayon ay April 17, 2025. Isa na namang napakainit at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Iwanan muna natin ang balitang digmaan na nangyayari sa Middle East sa pagitan ng Israel at ng Hamas, Jordan at ng Hamas, at Amerika at Houthis. Sabagat ang ating ihahatid sa inyo mga kaibigan ay ang digmaan sa pagitan ng Amerika at ng China, at ang digmaang ito ay sa pamamagitan ng kanilang kalakalan. Marahil maraming mga Pilipino ang magsasabing hayaan nyo sila, wala tayong pakialam kung ano ang kanilang gawin. Pero nais kong ipaalam sa inyo mga kaibigan na ang gantihan ng pagtataasan ng mga taripa sa pagitan ng Amerika at ng China, malaki ang epekto nito para sa ating mga Pilipino, sapagkat ang Amerika at China ay ilan sa mga bansang kilala kung kalakalan ang pag-uusapan, na kapag nag-suffer ang mga bansang ito, hindi lang sa kanilang bansa mararamdaman ang kahirapan kundi maging ang mga bansang umaasa rito. Katulad na lang mga kaibigan na kapag tumaas ng mabuti ang dolyar, tayong mga Pilipino ay mahihirapan na umangkat ng mga produkto sa iba't ibang panig ng mundo dahil lalaki rin ang budget ng Pilipinas. Kaya kapag lumaki ang budget ng Pilipinas upang bumili ng naturang produkto, malaki man ang naigagasto pero kakaunti lang ang darating sa ating bansa. At dahil ito ay limitado, marami ngayong mga negosyante sa ating bansa ang maglilimit din ng mga tauhan. Ibig sabihin maraming mga kumpanya ang magpo-force layoff. Maraming mga trabahante na kahit malayo pa ang kanilang kontrata ay pipilitin itong tapusin ng isang kumpanya dahil nga sa kahirapang nadarama. Kanina lamang mga kaibigan ay meron akong nakausap na isang BA or virtual assistant. Yan ang kanyang trabaho. Ito ay online at ang kanilang kumpanya ay nakabase sa United States of America at ito ay kilala sapagkat ang kanyang kumpanya na pinagtatrabahuan ito ay ang Amazon. Ang Amazon ay parang Shopee at Lazada dito sa Pilipinas. Kaya lang ang Amazon ay kilalang kilala at ito ay giant na. Ngayon, dahil sa unang programa ni President Donald Trump na itaas ang mga taripa sa iba't ibang panig ng mundo, marami ang umaray dito. Pero pansamantalang itinigil ito ni President Donald Trump at maliban sa China. Ibig sabihin mga kaibigan, ibinalik ni President Donald Trump ang normal na kalakalan sa iba't ibang bansa maliban sa China. Pinataas nito ang kanilang taripa. Naghiganti naman ang China, itinaas din ang kanilang taripa laban sa Amerika. Ngayon, yung nakilala ko kanina na ang kanyang pangalan ay Benjak, marami siyang katrabaho sa Amazon bilang virtual assistant
na ngayon ay pinagtanggal na sa trabaho. Ang rason ay dahil sa pagtaas ng taripa ng China laban sa Amerika. Sapagkat wala nang gaanong namimili gamit ang Amazon sa mga produkto ng China sapagkat pinamahalan ng husto ng China ang kanilang mga produkto at dahil kakaunti na lang ang mga bumibili, maraming mga kumpanya na nasa loob ng Amazon ang nagsara at dahil marami ang nagsara, napilitan ng Amazon na magtanggal ng mga trabahante. At alam nyo ba mga kaibigan, gumanti ang Amerika sa pagtaas ng taripa ng China laban sa Amerika. Sa halip na ihinto ni President Donald Trump ang pagtataas ng taripa, lalo na meron ng hiling ang China na tumigil na si President Donald Trump sa kanyang pagtataas ng taripa laban sa kanila mula 10%, 20%, naging 54%, 104%, 145% at ngayon lang umabot na sa 245% na taripa ang itinaas ni President Donald Trump laban sa China. Ang balitang ito ay kinumpirma ng NDTV at ayon sa kanilang balita, ginawa ito ni President Donald Trump bilang retaliatory action sa ginawa ng China. Ngayon, paano ito makakaapekto sa ating mga Pilipino? Take note mga kaibigan, na maraming mga negosyo ang Amerika na dito isinasagawa sa Pilipinas. Ganon din ang China mga kaibigan. Maraming mga produkto na nanggagaling sa Pilipinas, ito ay pag-aari ng China. Ngayon, kung ang dalawang bansang ito ay nagtataasan ng kanilang mga taripa mga kaibigan, malaking epekto ito sa mga consumers. Dahil sino pa ang bibili ng mga matataas na produkto? At dahil walang gaanong bibili sa kanilang mga produkto, marami ngayong mga Pilipino ang mawawalan ng trabaho. Eka nga sa kasabihan, when two elephant fights, grass suffers. Ngayon, ang China mga kaibigan ay nagpataas ng kanilang tariffs laban sa Amerika at ito ay umabot ng 125%. Kaya nilamangan agad ito ni President Donald Trump. Umabot na sa 245% ang itinaas ng taripa ng Amerika laban sa China. Ngayon, ayon sa mga eksperto, sa trade war sa pagitan ng Amerika at China, parang ang katumbas nito mga kaibigan ay parang aktwal na gera din na gamit ang nuclear bombs, missiles, rockets, drones at iba pa. Dahil kung bumaba ang kanilang GDP, saan pa ngayon nila kukunin ang kanilang budget sa bawat department ng kanilang bansa? Alam naman natin mga kaibigan na kahit ang defense system ng isang bansa ay nangangailangan ito ng malaking budget sa infrastructures, agricultures at iba pa. Kaya marami ang mga naniniwala na sa ginagawa ngayon ni President Donald Trump sa China, ito ay isang napakalaking pag-atake. Para na rin daw sinampal ni President Donald Trump sa mukha si President Xi Jinping. Kung kayo naman ang tatanungin mga kaibigan, makatarungan ba ang ginagawa ni President Donald Trump sa China o ito ay isang kalabisan? Ipaalam ang inyong mga komento diyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. At kung bago ka pa lang sa channel na ito at gusto mo ang ganitong mga content para ikaw ay maging updated, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. I-subscribe mo na ang napakaliit nating channel na ito. At sa lahat ng ating mga kababayan sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, sa Middle East, Europe, sa Amerika at sa iba't ibang panig ng mundo, mag-ingat po kayo. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.